Ayan, magandang araw, Destiny. Okay, i-off lang natin. So, napakaganda po ng ating mensahe ngayon, no? Actually, ang takeaway ko dun sa preaching ngayon, no? Yung point number 3. No? Sabi dun, obedience and faith in God's word guarantees results. Gusto ko yung word nag-guarantee. No? Pwede palang mag-guarantee, no? Yung result ng hinihingi natin kay Lord. Pero may binanggit doon faith, of course, faith, yung faith in action na sinabi ni Pastor kanina, in God's Word. So napakahalaga ulit, no? Yung God's Word talagang napaka-importante. At yung hinihingi natin, no? We have to make sure that it is in line with the Word of God. No? And of course, yung unang-unang word, sabi niya, obedience. Grabe, no? If there is disobedience pala in our part, no? Hindi mag-guarantee yung result ng pinananampalataya na natin sa Panginoon. So thank you very much, Pastor, no, for sharing that word. Okay, so we go now to a very exciting processing. So meron po tayong 3 bisita ngayon. Nasasamahan po tayo, no, sa ating processing ng topic. So papakilala ko po sila isa-isa, no? Itong 3 ito, kumbaga, ang description ko sa kanila, no? Ito yung mga taong may pinagdaanang failure ng paulit-ulit, no? Not just once, not just twice. Okay? Yung iba naman may pinangarap, okay? At may pinagdaanang matinding problema, no, sa pamilya. Unahin na natin, no? Turn on your video. Sir Rolito Pasagoy. Ayan, si Sir Rolitz. Okay, so from Alaminos City, si Sir Rolitz po, siya po ay isang public school teacher, no? So sa nalalaman ng lahat, ano siya, parang he did not finish his BS Ed sa, anong tawag doon, yung normal class, no? Para sila ni Pastor, modular, they call that modular, no? Okay, at ngayon isa na po siyang ganap na public school teacher dito po sa Alaminos, no? Sa licensed teacher, no? Teacher 1 po siya. Yan, kaway-kaway Sir Rolitz. Okay? Next po, ipapakilala natin, turn on your video, Madam Juvie Serapion. Okay? Asan siya? Asan siya? Ayun! Okay? So, sa kaalaman po ng lahat, si Ma'am Juvie po, siya po ang nakababatang kapatid ni Pastor Sandy Padilla, no? Yan, sumunod po siya kay Pastor Sandy, ang aking sister-in-law, no? Siya po ay isang Master Teacher 1, public school teacher din po siya dyan sa Luyan Elementary School, Mapanlibay. Okay? And of course, we are also privileged today, no, nakasama natin. Ayan, you can turn on your video right now. Si Sir RJ and Carol Tangan. Ayan, asawa po sila. So meron tayong single, may married, and we have a couple. Okay, si Sir RJ po, siya po ay Senior Product Manager ng tama ba pronunciation? Zuelig Pharma Corporations, you know? And then si Carol din, no, she is a very busy businesswoman. Kung gusto niyo malaman po ano ang kanyang mga produkto, no, buksan niyo lang po ang kanyang page, no, andon ang gaganda ng mga products niya. And aside from that, no, itong dalawang mag-asawang ito, marami pa po silang business na if you know yung Lin's, okay? Lin's, the official dishwasher and toilet cleaner of Destiny Church. Yeah. Okay, by the way, Destiny, no, pag may mga binabanggit mo kaming mga product dito, hindi po dahil binabayaran po kami. Unang-una, ginagamit ko po talaga yung mga yon, no? We don't just endorse things na alam na hindi maganda, okay? And of course, no, we support yung pong negosyo ng ating pong mga ka-Destiny family, okay? So simulan na po natin ang ating discussion. Unahin natin, no, si Sir Rolito, no? Sa kaalaman po ng lahat, no, may iba pang talent tong si Sir Rolitz Alam niyo ba na siya po ang aking makeup artist, stylist, no? Every time na ako po ay magpe-preach, no, at meron kaming mga shooting ni Pastor, okay? So pakinggan natin, no, ang patotoo at kwento ng buhay ni Sir Rolitz. Go, Sir Rolitz. Good afternoon po, Pastor and Pastora. Good afternoon po sa lahat. So, ang nag-strike po sa akin sa preaching ni Pastor is point number 4 po, yung faith, believe even when you can see any evidence in the natural. So, yun po talaga yung nag-strike po sa akin. At talagang subok ko po ito
na especially nung nag-take po talaga ako ng board exam. Okay po. Then, before po ako mag-take po ng board exam talaga is naranasan ang pabor ng Panginoon po sa akin. Nag-apply po ako as senior high school teacher. Tuwang-tuwa po ako dahil nakuha po ako kaagad compare sa mga licensed teacher po. So, hindi po sila nakuha. Grabe lang po yung tuwa at pabor ng Panginoon po sa akin. Then, nag-take po ako ng board exam. First take ko po is failed. Pangalawa po, failed po ulit. Na parang gusto ko na po talagang kumagulgol at gusto ko na po talagang gumib up din po. Then, third take po, yun na po yung pinaka parang masakit sa lahat. Failed pa rin po ako. Pang fourth take ko po, at yun na po talaga ang pinakamasaklap na nangyari sa buhay ko kasi failed po ako ulit. Okay, so fourth time po ako nag-take. Okay po, fourth time po ako nag-take, Pastora. Then, dumating sa point na ayoko nang lumabas ng bahay dahil kung ano ang sabihin sa'yo ng kapamilya mo, yung mga kaibigan mo, and of course, yung kapitbahay mo, yun po talaga. Then, ayoko na rin pong pumunta noon sa church. Yun po, sakto pong leadership meeting po noon. So, ayoko pong magpakita sa church talaga kasi po, ang akala ko po, i-reject ako. Yun, i-reject ako. Then, sasabihin pa ako ng mga negative. Di po ba? Then, tuwa lang po ako, pero pinilit po pa rin po akong pumunta talaga sa church that time. And then, ang akala ko po, i-reject nila ako. Then, sasabihin ng mga negative. Pero yung akala kong i-reject ako, doon ko po pala naiyak ako. Doon ko po talaga pala mahahanap yung totoong comfort. So, yun po. Doon ko pala talaga naranasan yung comfort ko talaga. Nakakala ko po i-reject po talaga ako. Then, talagang pinalakas ko po ang aking pananampalataya sa Panginoon, sa prayer. Nag-fasting po ako ng 40 days that time. Sa quiet time ko, naging faithful din po talaga ako sa giving. Then when it comes sa giving, talagang na-encourage po talaga ako because of Pastor Sandy. When it comes po talaga sa giving at nangusap ang Lord talaga po sa akin that time. Sabi ng Lord sa akin, then sakto pong November yon. Sabi ng Lord sa akin, give your bonus. So parang talagang yung ang lakas ng tibok ng puso ko na give your bonus, give your bonus. Sabi ko naman po, Lord, kung ito man ay parang kapalit ng pagpasa ko, why not? So, ibinigay ko po talaga 100% yung buong bonus ko po. At talaga pong, yun po talaga is faith without action is dead. Kung wala pa akong gagawin, kung hindi pa ako gagawa ng action, useless po yung faith ko po talaga, yung pananampalataya ko. So, gumalaw ako, nag-review ako ng bonggang-bongga, even kahit maraming trabaho sa school, maraming paperworks, puyat sa pagre-review, gigising ng madaling araw, at kung talagang nananampalataya ka sa Panginoon, at isa pa is gagamit din siya ng ibang tao para matulungan ka. At salamat kay Pastor Sandy sa pag-uplift sa akin na ayan, dahil sa giving mo at pagdi-declare na rin po dahil sa giving mo, makakapasa ka na niyan, something like that. Then at sa buong church, then kay Sir Aris na nag-conduct po siya ng final coaching po sa amin that time ni Ma'am G. So maraming salamat po. So talagang mas encourage pa ako. Ang lahat ng panalangin ko ay iisa lang po talaga noon, to pass the board exam. Yun lang po ang laman talaga po, pinakalaman ng aking prayer is to pass the board exam. Yun lang po talaga. Then, lalo na po sa envelope po ng giving, ang laman lang po talaga ng prayer ko po doon is to pass the board exam. And, ito po yung pinaka masarap sa lahat yung December 1, yun na po yung results day.
I I already passed the board exam. December 1, Sunday po. Then ang sarap manam sa Panginoon kung may mga taong naniniwala sa kakayahan mo. Yun ay ang Destiny Church family. So maraming salamat po. So, yun po. Take 5? Take Yung 5? pang-fifth ko po, yes po, yung pang-fifth ko po, doon pa ako nakapasa, Pastora. Okay, so all I know, 3 times ka lang na nag-fail, no? 4 times pala. Grabe, no? Yeah. So, sobra na nakaka-encourage. Yung nga yung action, no? Inaksyonan niya, no? Yung kanyang pinaniniwalaan. And sometimes nga, hindi dahil, hindi dahil hindi naman magaling si Sir, no? Matalino to, no? Nakakausap ko to parati. Kundi minsan tinitesting lang talaga ng Lord yung faith natin, no? Will we still believe and hold on to His promise, no? At ang nakakatuwa nga, ang Panginoon din, no? Habang may mga pinagdadaanan tayong ganyang testing, andun yung encouragement niya, ano? Kasi ito si Sir Rolito, even before ka nag-exam, meron ka ng position sa school. Tama ba? Yes po, teacher 1 po. Okay? So, hindi pa siya nag-e-exam, hindi pa siya pumapasa, meron na siyang permanent position sa DepEd, sumisweldo na siya, kumikita na siya, na parang isang let passer. Actually, ito, kanya, yung para kaming let passer. Okay? So, shout out, no, sa mga hindi pa rin pumapasa sa let, no? Huwag kayong ma-discourage, no? Kapit lang sa Lord, no? Manampalataya lang, no? Si Sir Rolito, 4 times na nag-fail, pero ngayon, no? He is now, no? A let pass public school teacher. Okay? So, saludo kami, Sir. Thank you for inspiring us by your story. Okay, ngayon naman punta po tayo from Alaminos City, punta po tayo ng Mapandan. No, pakinggan natin. Ito naman si Ma'am Juvie. Ito yung merong pinangarap na mukhang imposible na marating ng isang katulad niya. No, pero tingnan natin, pakinggan natin ang kwento ni Ma'am Juvie. Go, Ma'am Juvie. Good morning po sa ating lahat. Isa po sa nag-strike po sa akin sa heart, yung number 1. Pastor, sabi po ni Pastor Don, faith into action can be seen. Okay, so dapat makikita. And alam niyo po na dahil sa pakikinig at pagbabasa, pakikinig kila Pastor, no? Ang faith po naming mag-asawa ay lalo pong nag-grow. Mga imposible talaga nagiging posible. Isa po sa life verse ko po is yung sa Hebrews 11:1. Sabi po niya doon, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi mo pa nakikita pero naniniwala ka na mangyayari at magkakaroon. So, one time, no, nangarap po kami mag-asawa na magkaroon po kami ng brand new na van. So, kung titignan po yung sitwasyon po namin, picture 3 pa lang po ako noon, self-employed po yung aking asawa, alanganin po kaming mabigyan yung status po namin. Kasi nga, hindi naman po stable yung work ng aking asawa. So, ang ginawa po namin, no, kahit alanganin, no, matinding faith, prayer, and worship po. Pumunta kami sa mga sa kalasya, tumingin-tingin kami ng sasakyan, kinuha yung requirements, nag-inquire, then kinumpito po namin yung mga requirements. And you know what? Pinatawag po kami for interview. And on that day, approved kami. Wow! So grabe ang saya talaga, no? Grabe ang Lord. Yung imposible talaga Talagang imposible kasi sa mga co-teachers ko, kung kailan sila magre-retire, saka lang sila nagkakaroon ng sasakyan. Or both na employed sila, nasa abroad, yun po sila nagkakaroon. And sabi ko, grabe ka lang talaga, Lord, sabi ko. So alam niyo po ba na sa pagbabayad din po, no, ang Lord nagbigay po ng arkila, and pagka kinulang, naglo-loan po talaga ako. Buti na lang kasi employed po ako. And to God be the glory po, nung February 2020, bagong mag-lockdown, last payment po namin. Ang galing lang ng Lord, no? Kasi hindi po kami, ayaw po niyang ma-stress kami sa pagbabayad.
kinuha po namin ng 4 years po yung sasakyan na yon. So, faith lang po talaga, no? Tapos sa dream ko, nakikita ko nakapark na siya nung wala pa. And nangyari, nakita. Sa work po naman po, no, from teacher 1, na-promote po ako agad as teacher 3. And after mga 3 years, master teacher 1 po ako agad. So, grabe lang po yung favor ng Lord. Kasi po, anong po, nung teacher 1 pa lang po ako, no, sunod-sunod po yung promotion ko. In-advise na po ako ng aking principal na mag-enroll ng master's degree. So, sumunod po ako agad. And actually, loan pa yung mga ginagawa doon sa pang-enroll ko. Tapos sa school, ang daming trabaho as class advisor. Ito pa ang coordinatorship ko. Lahat ng binabatong trabaho, hindi po ako tumatanggi. And sabi ko, grabe todo ang trabaho, no? Kasi hindi ka naman mapupromote kung wala kang ginagawa. And you know, ang isa sa life verse ko po na pinanghawakan yung Philippians 4:13. Sabi niya doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Lord, kung ako lang hindi ko to kaya, sabi ko, kasi yung work ko sa school, dinadala ko pa sa bahay, sa dami. Tapos magsaserve pa ako sa family ko. So, ayun po, no, yung mga words po na pinanghahawakan, yun po ang nagpapalakas sa akin. I can do all things, Lord, talagang hindi ko po kaya. Hindi po ako magaling, si Lord ang magaling. Tapos yung Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all of your heart. Not for men, Lord, sa'yo, hindi ako sa dipid nagtatrabaho. Sa'yo ako nagtatrabaho. Ganun lang po yung heart ko. Para no murmuring, no complaining talaga. Dahil sa dami. And isa pang left verse ko talaga yung Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sabi ko, Lord, yung plano mo, ang panghahawakan ko, hindi yung sa akin. So anong ginawa po namin buong pamilya? We just cling on to God, we serve God, Lord, every Sunday, kahit ang layo-layo ng church, pumupunta kami dun sa Kalasyaw, with the whole family, Lord. Tapos yung service, ginagamit nga po namin yung van. So ang galing lang po, to God be the glory, kung mayroon po tayong faith with action po dapat. So, ayun, I'm so favored, I'm so blessed, at andyan po ang ating mga pastor na talagang positive po lahat yung lumalabas sa kanila. So, I'm very much encouraged. Tapos yung word po ng Lord, panghawakan po talaga natin. So, ayun po, to God be the glory. Master Teacher 1 po ako na yun. Nakakatuwa, no? I like what Tita Juby said, no? Mukhang imposible na makapaglabas sila ng sasakyan, pero tumingin na ng requirements. Yun eh, no? Yun yung pag naniniwala ka talaga, kikilos ka. No, may action. And then she mentioned a lot of verses, no? So yung pinanghawakan niyang salita ng Panginoon. Katuwa, no? Yung ma-approve ka on the same day. It's not even possible. Kasi may di ba CI pa yan? So, yeah, yung nga, no? So, yeah, kasi na-experience namin, nung nag-apply tayo, no, for our H100 na vans for the ministry, hindi tayo na-approve. Were we approved on the same day? Maraming bangko. Oo, ilang araw pa talaga. Like, 1 week siguro. Feeling nga namin, favor na rin yun eh. Okay, but no, that is indeed no because of what you believe no nangyari at yung hindi na mararanasan ng iba because they don't have faith, we can experience it. Okay, so sa mga nandyan po na nagda-doubt pa rin, no, kinukonvict ka na ng Lord, now is the time, maglabas na ng sasakyan, no, pero nagda-doubt ka pa rin dahil mukhang imposible, no, parang hindi kaya. Okay, so ayan, na-inspire po tayo. Si Sir Rolitz mukhang relate no kay Ma'am, no, kasi teacher 1 siya ngayon, so nangangarap din itong maging pwede pala yun na hindi mo Sir 2, 3, hanggang 4 ba yun? 3 4? hanggang. Okay, 3. 3. No, pwede palang lumundan, no, because of the favor of God and because of your faith upon His promises. Okay, thank you, Ma'am Juby. Si Sir Rolito, tapos na rin ng masters yan. Nag-masters na siya, kaya good job Sir Rolito. Ito, gusto ko lang i-appreciate yung kapatid ko sa lahat ng nanunood sa buong mundo. Yan, napaka-generous yan si Juby. No? Minsan, Pastor, pang Jollibee, magta-transfer ng 1,000, ganyan, 500. So, talagang, yung faith niya na maging generous. And by the way, alam niyo ba,
Kasi yan ang sumunod sa akin. Dati kasi ako, Okay black. po. Oh, yan ang parating umiyak. Yan ang parating kong binabato ng tsinelas. Pero thank you, Juvie, no? Siya yung isa sa mga number one na nagsusupport sa amin financially. So, good job ka, Madam Principal. Yung principal na. God be the glory. Yung Principal Juvie Serapion. Principal Juvie Serapion, sabi ko. Wow, to God be the glory po. Yan, dito naman tayo sa Alaminos, no? Okay, ito pag-asawang sina RJ and Carol, no? Meron silang pinagdaanan talaga. Ako, grabe, I don't know, ako nga, kasi lalo sa anak eh. Ako, naalala ko, during the times of David and Sarah, lagnatin lang ang mga ito. Ano ba yung mga sakit na mga bata? Pneumonia, David, got pneumonia. Si Sarah, nung pinanganak ko, sumusuka at sabi ng doktor, kailangan i-x-ray, baka operahan. I mean, halos hindi ko kayanin yun, no? Bilang nanay. But this couple, they went through a very, I don't know, parang napakagtinding adversity, no? Adversary sa buhay sa kanilang second baby, no, na si Robin. At yung mga naka-involve po sa ating prayer chain, no, sa Alaminos at Calasiao, ilang buwan, no, nalaman ng ating prayer, no, si Robin. And right now, no, sila pong explain po nila, iti-testify nila sa atin kung paano nakatulong yung pananampalataya nila upang mapagtagumpayan ang matinding bagyo o dilubyong ito, no, sa kanilang buhay. Okay, go RJ and Carol. Yan, good morning everyone. So, let us focus on the story of Robin kasi ang dami pa naming istorya na pinagdaanan, no? Pero ito yung isa siguro sa pinakamatindi. Actually, nag-ugat na siya na nag-ugat, no? From problems with regards sa money, kaya wala kaming pampa-opera kay Robin. Pero let us just focus doon kay Robin, no? Just to share with you, kaya siya Robin, no? Robin Credence, no? Robin is a bird symbolizing renewal, no? And then yung credence is synonymous to faith, no? Kaya yung Robin Credence is actually synonymous to renewal of faith. Talagang ni-renew ni Lord yung faith namin, no? Let us give you a short background kung ano yung naging sakit ni Robin, no? So since birth, no, si Robin was diagnosed with congenital heart failure, no? Particularly patent ductus arteriosus. Tapos early this year, nagkaroon siya ng coarctation of aorta. Yung coarctation of aorta, yun yung sumisikip yung isa sa mga main vessel ng puso, no? So imagine isang tubo ng tubig na na-block, no? Parang ganun yung itsura ng vessel ng puso niya. At ang sabi ng doktor sa amin, anytime pwedeng pumutok or sumabog yung puso ng bata, no? So ganun katindi yung pinagdaanan. Ang term na ginamit ng doktor, he is a living time bomb. So talagang any day, any hour, any minute pwedeng sumabog. Ganun kagrabe yung kondisyon ng anak namin. At hindi namin yan na realize agad kasi sa yung mga pinagdaanan namin, hindi ganun tinitreat as emergency yung condition niya until such time na may dumating na isang kaibigang doktor at sinabi na kailangan na niyang operahan, no? So bilang magulang, no, sa mga magulang katulad namin, no, agad-agad ang maiisip mo doon yung worries, no? Number one, financially. Pangalawa, sabi nga, habang nag-iipon kami ng pera, baka hindi na umabot doon sa may pera na kami, hindi na siya umabot doon, no? So yung worries talaga na pinagdaanan namin, no? Lumapit kami sa gobyerno, lumapit kami sa iba't ibang local foundations, pero unfortunately hindi kami naging priority kasi unang-una hindi kami indigent, no? May trabaho, so yun, may pinagkukuhanan kami ng pera, no? So yung isang nag-struck sa akin kanina during the preaching ni Pastor Sandy, yun nga, obedience to God's word guarantees result, no? Nagpray kaming mag-asawa, no? At alam niyo kung anong alam niyo sinabi ni Lord sa amin. Ito yung pinanghawakan namin since nung sinabi sa amin ng doktor na living time bomb si Robin hanggang matapos yung operasyon niya at makaipon kami ng pera. It's from Matthew 6 verse 26, no? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them.
are you much more valuable than them? So yun ang sabi ni Lord, no? Parang, teka lang, huwag kayong mag-worry, no? Akong bahala sa anak nyo, no? And so, para ituloy lang yung kwento, no? Supposedly naka-schedule na si Robin for operation by February or March, no? Unfortunately, alam naman nating lahat na nagkaroon ng COVID, no? Ang PGH, naging COVID center ng buong Pilipinas yan, no? At na-postpone yung operation ni Robin. So, again, yung worries ulit na dinulot sa amin yan, no? Kasama namin si Robin sa bahay, no? Lahat nung may anxiety pa rin, no? Kahit na may pinanghahawakang word from God, no? So, ayun, nung April, minessage namin yung cardiologist, no? At sarabi niya sa amin, kailangan na operahan talaga yung anak niyo at hindi siya pwedeng gawin sa PGH. Alam naman natin ang PGH, government hospital, no? So kailangan siyang i-transfer sa private hospital kung saan hindi siya COVID center, no? So kailangan i-transfer sa medical city, also a tertiary hospital, no? At kailangan dun gawin ng operasyon. So magkano po ang cost estimate, Doc? So from super small na cost estimate sa PGH, umabot kami ng 1 million pesos sa estimate sa the medical city, no? So again, yan na naman yung isang adversary na kinaharap namin bilang mag-asawa or bilang pamilya, no? So in short, kailangan namin ng pondo. So kailangan namin ng fund, no? At meron naman kami pero hindi ganoon kalaki, no? Meron kaming pinanghahawakan pero hindi ganoon kalaki, no? At isa pa sa mga challenge doon, 10 to 14 days yung schedule namin sa hospital, no, na magstay, no. And so ayun nga, patuloy kaming araw-araw talagang pinagpipray namin si Robby, pinagpipray namin yung magiging source ng ano namin, ng magiging sagot sa dalangin namin. And so ano nangyari? Medyo pag pinag-uusapan kasi si Robin, parang medyo tawag dito, sariwa pa lahat eh. Yun. So, also that time kasi habang naghahanap kami ng funds niya, so ang dami namin nilapitan. Actually, andun na kami sa desperate, parang ang desperado na namin na lapitan lahat. So, lumapit ako kay Pastora. Nag-open up ako kay Pastora Lotis that time. And then, sabi niya sa akin, ito yung nag-struck talaga sa akin eh. Sabi niya na, ano ang kaya niyong paniwalaan? Yun. So, anong pinaniniwalaan niyo bang magmimilagro ang Diyos? Or either magmimilagro ang Diyos or mag-provide, yung makapag-provide kayo ng fund para sa operasyon niya. At that time, parang sabi ko medyo, ano pa ako, ang tawag dito, kasi emotional ako that time eh. Hindi ko maintindihan. Sandali, sabi ko, naniniwala akong gagaling ang anak ko. Sabi ko, pero kailangan siyang operan. Kasi pag nakita mo si Robin that time, makita mo yung oxygen level niya is hindi normal eh. So talagang andun yung anxiety, yung stress, andun na lahat eh. Lalo na sa magulang eh. Siguro si RJ that time, pag lalaki kasi medyo hindi mo pa talaga nakikita na kaya niya pang itago eh. Ako parang gabi-gabi halos nililay hands ko si Robin, by the stripes of Jesus, by the blood of Jesus, gabi-gabi yan. So 2 weeks before nung naka-schedule kami ng surgery, hanap kami ng funds. At the same time, nagpe-pray kami. Though yung sinabi sa akin ni Pastora na yon, hindi pa totally siya nagsisink in sa akin. Doon naniniwala akong gagaling ang anak ko, sabi ko. So, hanggang sa sabi ko kay Lord, Lord, sabi ko, pinahawakan ko yung milagro ni Robin. Sabi ko, nagagaling siya. So, for 2 weeks, until dumating yung time na andun na parang, kasi wala pa talaga kami hawak na pera. Unang estimate ng doctor is 500,000. So, 2 weeks before, nag-message sa amin, may in-applyan kaming isang foreign foundation. Kasi lahat ng nilapitan namin, LGU, lahat ng politician, wala talaga. Lahat ng heart foundations, wala po talaga eh. Parang lahat focus nila sarado. It's either sarado sila, lahat focus nila sa mga COVID patient. So ngayon, nag-apply kami sa isang German foundation.
2 weeks before or a week before ng surgery niya, yun, nakatanggap kami ng good news. Sabi sa amin, kasi unang estimate is 500,000. Sabi sa amin, nakapasok si Robin sa foundation. So, half of the cost ng 500,000 is kinover nila. So, kami, parang sabi namin, wala pa talaga kaming hawak-hawak. Doon may mga galing sa families, sa mga friends, may mga kulang pa rin. So, sabi namin, hindi, meron na tayong kalahati. So, tara na, dali natin. Kung nandun na tayo at sabihin nilang kulang pera, di maiwan tayo, at least operahan yung anak natin. Magpa-promissory note na lang tayo. Bukas kami ng plato doon. Bukas na lang kami ng pet ng mga pasyente. Ganun. So, ganun yung faith namin na sasabak talaga kami sa gera. And at that time, ECQ pa lockdown, quarantine pa talaga, lockdown pa talaga that time sa Manila. So sabi namin, andun na naman yung worries ko. So, dami namin ginawa para dala kami ng 1 galong alcohol. So, dami. And then, nung nasa hospital na kami, biglang sasabihin ng hospital na ang cost ng estimate cost ng surgery niya is from 500,000 naging 1M. So, Wow. andun na naman kami. Sabi namin, parang 1 milyon? Saan tayo kukuha 1 milyon? Ganito lang ang pera natin. Nasa loob na kami ng hospital. Nasa loob na kami ng hospital. So, nag-isip kami, ganyan, until nag-come up kami to tote bag. So, yun, nagbenta kami. Nasa hospital ako, nagbebenta ako ng kung ano-ano, ganyan. Bibenta ako ng mugs, nag-online selling ako. Ayun. So, at that time, parang gabi-gabi nagdarasal kaming dalawa hindi kami makatulog So sabi ko, nag-distract pa rin yun sa akin yung anong kaya mong paniwalaan. So hanggang sa dumating yung time, yung day a day before ng surgery ni Robin, sabi ko, Lord, eto na yon. Wala kaming hawak-hawak, wala kaming anything. Sabi ko, doon parang bigla akong may bumulong sa akin, doon ko naintindihan yung message na yun Yung ano ang kaya mong paniwalaan. So, andun na kami sa sitwasyon na yon na ang hirap lang tanggapin na sasabihin sa'yo ng doktor na yung anak mo it's yung sasabihin na pwede siyang ma-paralyze and worst case is pwede niya ikamatay yung surgery. So parang for me, parang hindi ko kayang, sabi ko, Lord, yung gabing yon na before yung surgery niya, hindi ako nakatulog, hindi kami makatulog mag-asawa. Nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, hindi namin kayang mag-isa to. Kailangan ka namin. Sabi ko, Lord, sabi ko, anak mo si Robin, galing sa'yo siya. Tanggap ko na, sabi ko. Tanggap kong pinahiram mo siya sa amin. Tanggap kong hindi siya sa amin. Sa'yo siya. Doon ko na-realize na, Lord, sabi ko, sinusurrender ko lahat sa'yo. Sinusurrender namin si Robin sa'yo. Tanggap namin kung ano yung plano mo para sa kanya. Pero Lord, sabi ko, bigyan mo kami ng isang chance, sabi ko. Sabi ko, na bigyan mo lang ng isang chance or pagkakataon na alagaan ko yung binigay mo sa amin. So, parang doon ko lahat sinurrender, doon ko na lahat iniyak po talaga. Sabi ko, until kinabukasan, na day of surgery niya. So, andun pa rin kami. Dinala namin sa operating room si Robin. So, sabi ko kay RJ, hindi ko siya kayang dalhin sa mismong OR, yung makita yung mga aparato, hindi ko kayang makita yon. So si RJ ang nagdala. And then sabi sa amin ng doktor, papatawag kami ng lunch time, mga 12 or 11. Nag-start ang surgery 6. So at that time, sabi ko, Lord, sabi ko, ikaw nang bahala. Sabi ko, isang chance lang, sabi namin. And then sabi ko, pinakit muna kami ng room. Then, siguro mga after an hour, 6 a.m. nag-start ang surgery So,
dapat 12 o'clock expected namin tatawag na sila. Tumawag na sa amin ng nurse ng 9 a.m. So sabi ko, kinabahan ako. Sabi ko, bakit 9 a.m.? Ang aga naman. Sabi ko, 9 a.m. Daddy. Sabi ko, tara, baba na tayo. Bumaba kami kaagad ng surgery. Pagbukas ng surgeon ng pintuan sa amin, the surgery went well. Sabi nga ganun, no anomalies. Hindi na natin kailangan ng no bleeding. So yung blood, hindi siya kinailangan ng blood. Sabi ko, doon nag-sink in sa akin yung miracle talaga na yung sabi ko, yung ang tawag dito, yung faith mo talaga kay Lord, na paghahawakan mo yun eh. Doon talaga lahat pumasok sa akin. Yung lahat ng burden na yun, para niyang binura lahat eh. Nung sinabi ng doktor, actually, ang daming sinabi ng doktor that time, ang naintindihan ko lang is, sabi niya, the surgery went well. Okay si Robin, sabi niya, he will now live a normal life, ganyan. Ayun. So, after then, down dito, dinala na siya sa ICU. So, expected naman namin. So, after surgery, expected namin naka-life support. Kasi yun din naman sabi sa amin eh. Naka-NGT siya and everything, ganyan. So, feeling ko, ang nasa sa mind ko is helpless yung anak ko. So parang mabigat na naman yung loob ko na ganun yung sitwasyon ng anak ko. So pagpunta ko ng ICU, ako muna kasing unang nagpunta. Pagkita ko sa anak ko, wala siyang kahit ano. So nakaano lang siya, wala siyang life support, wala siyang kung ano-ano, hindi siya naka-NGT. So after an hour, umiiyak na siya eh, na medyo groggy siya that time, pero medyo nakakita na niya ako, umiiyak na siya, doon hindi siya makapagsalita, murmur lang siya. Sabi ng doktor, gutom na siya. So, nung gutom na siya, pina-direct latch na siya sa akin. So, breastfeed po kasi siya. So, sabi, nakakagulat, no? Nakakagulat. Even doctors, isang araw pa lang kinabukasan, umupo na siya ng mag-isa. So, hindi makapaniwala yung doktor niya na even yung resident doctor kailangan niya pang picturean. Sabi niya sa amin, is it okay picturean namin si Robin? Kasi tawag dito, hindi naniniwala si Doc na nakakaupo na siya. So yung palang, yung miracle na nangyari, tuloy-tuloy eh. Until ilang days lang po kami, supposedly dapat mga 2 weeks or 3 weeks kami sa hospital. Pero naging 1 week lang siya. So, instead of 1M, medyo na-lessen din yung expenses. And then yung miracle din na nangyari sa amin is, hindi namin ine-expect na ang daming blessings na dumarating. Parang hanggang sa hindi namin namalayan that time na unti-unti na naming parang nababawasan or nababayaran yung mga expenses sa hospital. Hanggang sa nakalabas na kami. Pag-uwi namin, nasa kotse kaming dalawa, ni RJ, si Robin. Parang hindi pa rin kami makapaniwala na andun na kami sa sitwasyon na uuwi na kami, magaling na yung anak namin. Ayun. So, ang galing ni Lord na kumbaga, kung andun talaga yung faith mo for Him, pagpanghawakan mo eh. So, binigyan niya kami ng isa pang chance. So, you just have to surrender everything to Him talaga. Yun. Kama katuwid, yung obedience dun sa word ni God, no? Doon nagsimula lahat. So sabi nga ni Carol, hindi namin alam kung paano kami papasok at lalabas sa hospital. Pero nangyari dahil nagsimula kaming sundin yung sinasabi niya sa amin, no? So yeah, at naging way din to para tumulong din kami sa ibang mga bata na merong heart diseases, no? So sa ngayon, meron na kaming mga 5 bata na natulungan, no, para maoperahan sa puso din. No? So, ayan. So, maraming salamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin para i-share itong aming kwento. Wow, that was a very inspiring story. So before natin ipakita live si Robin, no, may gusto lang namin ipakita yung picture, no, kasi grabe nakita ko tong picture na to eh. Yung kung saan tinahi, no, nung surgery si Robin. Can you show it, Ali, para makita lang nila, no? And then, yun, grabe. Can you
Grabe, nakikita niyo ba yan mga kapatid? Grabe, no? Yan ang pinagdaanan ni Robin, no? Ganyan kalaki yung tahi niya at that very young age. Okay, pero yung nga, and after a while, no, naghilom na, and now, yan, pakita natin ng live si Robin. Hi. Yun. Okay. Hi. 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 How was it? No, kung na healed na yung kanyang likod. Pwede ba? Yes, pakita mo. Yes po, yung likod niya is parang, ano na siya, flatten na. So, parang scar na lang po siya. And then, nagla-light na rin. Tapos, gaining weight na rin po. So, ngayon, nag-gain na siya ng weight, nagkakalaman na. And then, ano na lang, monitoring na lang po si Robin. So, hopefully, magtuloy-tuloy yung progress. And, so far, sabi naman ng doctor, maganda yung pinapakita niya. So sabi namin talagang pinanindigan ni Lord yung pangalan ni Robin Renewal of Faith. Yun talaga Yes. Wow. So praise God, no? Nakakatuwa. Okay, so that is a great inspiration sa lahat po ng ating mga magulang, no, na may pinagdadaanan, sakit, sa kapamilya, sa anak, or baka kayo po mismo, no, may sakit. We can believe God, no, even for finances, kahit million pa yan, no, the Lord will provide. And yung nga, naging blessing pa siya, no. Sabi niya, merong 5 mga kids ngayon, no, na natutulungan because of the excesses. Parang yung, ano ba yung bags, no? Tote bags, yes. Meron kaming tote bags na binenta during the time na nasa hospital kami, no. So, ano rin siya, may friend din na tumulong sa amin, binigay yung bags at cost, no, at manufacturing cost. So, may sumobra doon sa mga bags, no. So, yung mga sumobrang bag na yon, nakakatulong na sa ibang mga bata ngayon. Just check yung page ni Carol, no? Andun yung mga pictures ng mga batang natutulungan ngayon. Job kayo. Thank you very much. Okay, so at this, no, ang sarap ng kwentuhan. Marami pa akong gustong kita. But anyway, so everyone who is with us here in Zoom, ayun, no, ayun yung picture. Ito ba yung after? This is after the operation of Yes. yung bag, no, na binibenta nila, and it's helping those kids who are sick and they need financial support. Okay, so thank you salamat po sa lahat ng nanalangin, no, sa ating 24-hour prayer chain. Thank you. Thank you for Robin. At kung naalala nyo, no, nung Father's Day, nung ni-record ko lahat na magre-regalo sa tatay yung mug, no, lahat po nang bumili ng mugs noon, no. Pumunta po yun, no, sa tulong natin, kahit maliit lang, na napunta po sa tulong natin kay Robin. God bless all of you. Joining us in the Zoom, can you join us right now as Pastor Sandy would pray? Na pag-pray niya po si Sir Rulitz, Tita Juvie, and of course si Robin, na magpatuloy yung blessing and favor ng Panginoon sa ating lahat. Oh, and good job, RJ and Carol, no, nakaka-inspire ang inyong story of faith, na hindi kayo give up kay Robin. It's a miracle boy, and I believe magiging man of faith yan si Robin. Okay, sige po. Nasa Zoom. Pray niya po si Sir Rulitz, Tita Juvie, and of course si Robin, na magpatuloy yung blessing and favor ng Panginoon sa ating lahat. And good job, RJ and Carol, nakaka-inspire. Si Maris. Si Maris. Okay. Okay. Sige, andyan na ba lahat? Ready na? Okay. Sige. David, sama na tayo sa mga picture daw. Pray muna ako bago tayo mag-picture. Sige, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa life ni Sir Rolito, ni Ma'am Juvie, Sir RJ, saka si Ma'am Carol. God, we declare, Lord, your double favor in their life. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga faith, na Lord, even in the midst of problem, in the midst of adversity, Lord, ay kumilos po kayo, Panginoon, na pinatunayan nyo nga po, O Diyos, na totoo ang inyong salita, totoo na kayong buhay, totoo na kayo naghihimala
I pray, Lord, na lahat po ng mga nakapakinig ng kanilang mga kwento ay ma-inspire, na manampalataya, at higit sa lahat, Panginoon, hindi po mag-give up, even up to the point na parang wala nang nakikita. Lord, give us the grace to become men and women of faith. Lord, patuloy namin tinataas si Robin, Panginoon, na Lord, isa po siyang miracle boy, and I believe, Lord, maraming mai-inspire sa batang ito sa kanyang kwento. So God, nawa lumaki po siyang malakas, malusog, at magiging blessing po siya sa kanyang family, sa lahat ng makakakilala sa kanya, and even sa Destiny Church, Lord. We continue, Lord, to surrender to you this miracle kid, Panginoon. I believe, God, you will use him mightily. And even, God, sa nakaka-inspire na story ni RJ sa kanay Carol, that indeed, Lord, na-renew yung kanilang faith. I pray, Lord, na patuloy, Panginoon, na gamitin yung mag-asawang ito para tumulong pa po sa mga maraming mga bata na nakakaranas po ng problema. So muli, bless them, Lord, and bless us all. I declare, God, your double favor sa kanilang buhay at sa buhay po ng lahat na narito. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay? Sige. Baba ka, David. Upo ka, David. Sinasadya ko. Okay. Picture muna tayo. Smile. Smile. Picture. Wait, 2 pages tayo, ah. Ilang ka, Ali? Ako na magbilang, Ali. Ako na lang magbilang. Okay, ready? 1, 2, 3. Next page. Ngiti lang, baka kasama kayo sa next page. Okay, ready? 1, 2, 3. May waki ba? Awaki. Bakit nandyan si Yana? What? Waki. 1, 2, 3. Nandito si Ethan. Ethan! Hi, Hi, Ethan daw. Hi, kamusta? Hi, Pastor. Hi. Hi, Pastor. Hi, kamusta? Marga.